You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes. Ito na siguro ang pinakamalaking corruption administration. Iyakin ang Pangulo ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Agbaya Awards. Magandang tanghali mga kabisdak, pa-like muna, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po natin ngayon yung iyaking presidente ng mga tanganista. Humiyak si BBM sa teaser ng kanyang podcast. No, kasama si Vicky Morales, talagang napagkahalataan na ho talaga kayo. Isipin mo yung podcast ni BBM, lahat ng mainstream media nag-i-interview sa kanya. Kulang na lang SMNI mag-interview. Mautak, no, bayad lahat yung mga mainstream media para sa kanyang drama-drama sa podcast na yan. Anyway, pag-usapan po natin kung bakit siya umiyak. Ngumingiwi na ba? Malacanang versus Kamara, umiinit na ho ngayon ang ugnayan ng Executive Department at ng Congress House of Tambaloslos. Sabit Sinson, sumali na rin, binanata ng Marcos admin. Na ayon sa kanya, ito na di umano ang pinakakurakot na administrasyong naabutan niya. Mantakin mo yung panahon ni Erap, nagalit siya kay Erap dahil sa, di ba, korupsyon. O ito rin ngayon, mas matindi daw ho ito, yung Marcos admin. Alam nyo po mga kabisdak, no, usap-usapan po ngayon Usap-usapan na mapalitan na daw itong si Tambaloslos sa pagka-Speaker of the House. Dahil pumalag na ho binira na talaga ng Malacanang itong House of Representatives. Kasi nga, mukhang nagtuturuan na po sila kung sino yung may kasalanan, no, pagdating sa budget at sino yung gumagawa ng mga insertion. Nagtuturuan. Dahil nagdadrama po ngayon ang Kamara, ang Kongreso, na mayroon di umanong mga budget allocation na paulit-ulit lang, questionable. Kaya di ba kamakailan nagkaroon sila ng press con na ibalik daw, no, sa Executive Department sa Malacanang ang naturang National Expenditure Program dahil may palpak daw kaya naman ang sagot dyan, una ng Malacanang, itong DBM, sabi ng DBM, to repeat, they submitted 7,000 pages with more than 15,000 line items. We don't even have a single engineer in our office, so we acted in good faith. Wala naman daw silang kumbaga kababalaghan na ginawa. Wala daw silang mga mga engineer Si Bunuan, di ba engineer si Bunuan? Si Ngiwem, di ba engineer yan? Mahilig mag-drawing yan Yung pangako 20 pesos per kilong bigas Tingnan mo, drawing din. Lahat ng nangyayari, babangon tayong muli, drawing din. Para pala yun sa mga drugis at mga kriminal, mga kurakot. Medyo malala na po yung yung ugnayan ngayon ng Malacanang at ng Kongreso. Kanya-kanya na po silang kanya-kanya na po silang sisihan. Ito na yung tinatawag sisihan portion, laglagan portion. Kung sino po yung mahinang nilalang dito, malamang sa malamang sila po ang matatalo. Pero ang Executive Department kasi mas makapangyarihan naman sa Kongreso pag tiningnan mo Kasi hawak nila yung Executive Department, hawak nila yung PNP, hawak nila yung NBI. Kongreso kasi, mambabatas lang talaga yan. Talagang sila lang hong nagkokontrol ng pondo. Pero mga law enforcement agency, yari yung Kongreso dito. Matatalo't matatalo kayo. Mukha nga daw palitan na itong si Tambaloslos sa pagka-Speaker of the House. Kagaya ho nito. Kung siseryosohin lang ng Executive Department itong House of Crocodile Farm, maraming hindi pwedeng lalabas sa bansa.
mahuhold eh. Ganito, pakinggan natin si Boying kasi si Boying yun parang ngayon attack dog ni Marcos, yung dalawang Remulla. So kung gawan ho talaga ng kasalanan ng executive department itong mga mambabatas, matatalo sila. Kasi alam naman natin yung mga mambabatas, mga kongresista, ano ho sila? Kontratista. Pwede sila gawa ng kasalanan. Kagaya nito, pwede silang labasan ng Immigration Lookout Bulletin. Pwede rin silang hold departure area, no? Order, hold departure area order. Siyempre si Boying may ano yan, may control. Kagaya ho nito, pakinggan natin. Mga kongresista gusto nang i-hold eh. Samantala, binunyag ni Justice Secretary Boying Remulla na tumawag sa kanya si Magbubukid Representative Ferdinand Beltran at kinwestiyon ang pagkakasama ng pangalan nito sa Immigration Lookout Bulletin Order. Samantala, ikalawang ilbo laban sa mga DPWH official at kontratista na tanggap na ng Bureau of Immigration. Si Margot Gonzalez magbabalita. Under monitoring na ang lahat ng individual na nasa una at ikalawang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na permado ni Justice Secretary Boying Remulla. Ayon sa BI, susubaybayan nila ang mga travel activities ng mga individual. Natanggap na rin ng BI ang ikalawang ILBO mula sa DOJ. Sa pagbubunyag naman ng Justice Secretary Boying Remulla, ilang beses daw na tumawag ang isang kongresista at pinalagan ng pagkakasama nito sa ILBO na request ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon naman sa kalihim, ministerial sa bahagi nila ang pag-aproba ng ILBO kung may request. But we have a feedback na may nagrereklamo sa House that one of those issued ng ILBO is a congressman. Certain Mr. Beltran. I don't know him. Hindi ko siya kilala. I think he's a party list representative. And na-alarm lang kami na, well, I'm sorry, di ba? Hindi po namin piniling gawin yan. It's not an arbitrary decision on our part to put a name of a congressman there. It's just that he happened to be in the list submitted by the Blue Ribbon Committee Chairman. Of course, we respect the Blue Ribbon Committee. Ministerial sabi niya, pag nag-request, we will issue. Because that's what the job entails. Si Ako Bicol Representative Saldico, na kasalukuyang nasa Amerika, wala pa raw sa listahan na may ILBO kasi wala pang natatanggap na request ang DOJ. Sinasabing si Saldico ay affiliated sa Sunwest Construction, kumpanyang kasama sa listahan ng Malacanang na may pinakamaraming nakuhang flood control projects. I'm relying on the word of the House about this bill in America. But we haven't put him yet on any ILBO. Kasi nga, it will take a few requests for us to be able to handle those things. Kasi nga, it's something that you don't want to use wantonly. Sa mga pangalang nasa ILBO, wala pa raw ang nakakalabas ng bansa. Ang mag-asawang Diskaya, nandito pa raw sa Pilipinas. Pagka dumating yung panahon na nagkaroon na ng kaso and they're in absentia, well, we can still put an HDO against them. Kasi they're suspected to have absconded to another country. Kaya, at saka Interpol, we can give a blue notice and a red notice. A blue notice to know, so they'll inform us of the whereabouts of the person. And a red notice to help us arrest the person, if possible. Natuklasan naman mula kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na maging sa lungsod ay nakakubra ng 3 bilyong halaga ng flood control projects ang mga Diskaya sa ilalim ng Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Great Pacific and General Contractor Incorporated, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at sa St. Matthew General Contractor. Inahabol na rin sila ng LGU dahil sa hindi pagbabayad ng contractor's tax na tinatayang umaabot sa 30 million pesos. Babala ni Isko, mapablacklist sila at posible silang makasuhan. We'll give them ample time to respond to act. Itong mga hindi magko-comply na kumpanya will be blacklisted under the City Engineering's Office and Office of the Building Official. So ano ang epekto noon? Hindi po sila bibigyan ng permit.
Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News. Dito tayo mag-focus sa doon sa ILBO, no, Hold Departure Order. Kasi pwede itong magamit ng Executive Department laban sa mga kongresista, no. So, focus tayo sa bangayan ng dalawa, Palacio de Polvoron at saka Kaharian ni Tambaloslos. Anytime, kaya po silang labasan, kagaya itong si Saldico. Kaso nga lang, si Saldico nasa Amerika na. So ngayon, maglabas ng immigration lookout bulletin para sa mga kongresista. Kung wala na dito, nasa ibang bansa, kagaya ni Saldico, nasa Amerika, hold departure order. Pagkatapos, labasan ito ng subpoena. Pagkatapos, warrant of arrest, blue notice, red notice, para magpatulong sa Interpol at maaresto itong si Saldico. Ayan na. Haydin ko noon kasi, ngayon Saldico na. Niwal talaga, no? Mukhang matatalo dito ang Kongreso para sa akin. Siyempre, yung ibang mga kongresista, mangungumpas din yan. Kasi kung, for example, seryoso talaga si Bongbong at magagalit talaga si Bongbong, no? Sa kanyang pinsan, mukhang ito na nga yung direksyon ng kanyang mga gabinete, pwede, no, babrasuhin itong si Saldico. At saka yung pinsan niya, baka papalitan na po ito sa kanyang speakership kasi, siyempre, aaray yung mga gabinete ni Bongbong eh. Masabihin, grabe naman yung pinsan mo, sobrang abusado na. Palitan na natin yan ng speaker. Tandaan nyo po, merong pambato ang mga Marcos dyan sa Kongreso, pumapalag, yung grupo nila ni Toby Tiangco, grupo nila ni Prasco, ayan. Jumbagan yung kampo na yan eh. Grupo ni Tambaloslos, yung mga young guns, mga young guns, ayan. So medyo medyo lumalalim ha. Lumalalim yung sugat ngayon sa pagitan ng Marcos at Romualdez, ito pa rin yung usapin. Malacanang versus Kamara pa rin, Kongreso, na matindi na ang bangayan ngayon, nagtuturuan na kung sino yung may kasalanan pagdating sa budget ng bayan. Hindi na lang po ito flood control ang pinag-uusapan eh. Kundi ang pinag-uusapan na po dito yung kabuuang budget ng ating bansa na nauna ng isiniwalat ni former President Duterte, yung nandito pa siya sa Pilipinas, hindi pa na-aristo. Yung kinidnap, dun sa Baicam, no, na puro blanco. So ngayon, sila na ngayon na nag-umbagan, sila na ngayon nagbabanatan, sila na ngayon nagsisiraan, sila na ngayon nagtatablahan. Ang tawag dito, gaba tayo dito, kain na lang tayo ng popcorn, at papalakpak na lang tayo kung sino yung mga knock-out at maka-knock-out. At kakantsaw na lang tayo. Ano lang tayo, sit back, relax, at magiging audience tayo kung ano po ang mangyayari sa dalawang kampo ito. Dahil mainit na Malacanang at ang Kongreso, wala na, tablahan na, laglagan na ho sila. Gaya ho, pumalag na po si Lucas Bersamin laban dito sa mga kongresista na pinapahid ho nila eh. Yung kanilang putik sa Malacanang, pero pag tutuusin, pareho sila, wala tayong kinakampihan dito ha, pareho sila mga salot. Ringgan natin, no? Mariing kinontra ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ng ilang miyembro ng Kongreso na nililihis lang umano ng executive branch ang issue sa corruption at mga failures nito. Ayon kay Bersamin, hindi ito tolerate ng miyembro ng gabinete ang anumang paninira sa integridad at reputasyon ng executive branch at anumang hakbang para maapektuhan ng pamumulitika ang budget process. Nananatilian niya ang ginagawa nilang investigasyon sa anumang uri ng korupsyon at nananawagan sa Kamara na maging accountable at linisin muna ang kanilang hanay. Yan yung masakit dyan. Linisin ninyo ang inyong bakuran. Linisin ninyo yung sarili ninyong bahay. So, ibig sabihin yan, mga kurakot kayo. Wala na, sisihan portion to, laglagan portion, maniwala kayo sa akin. Sila na dito magbabanatan. Tayo dito, wala na tayong gagawin, kundi manood na lang at kakain ng popcorn.
Talagang lumalim na, lumalim na po yung hidwaan dito sa Kongreso at Malacanang. So, nasa kay BBM lang kung magpadala siya, sa kanyang pinsan na mala-demonyo. Kamukha rin sila, pareho lang. Sa akin, mukhang hindi na kaya ni BBM ang kanyang tungkulin bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa sandamakmak na korupsyon ngayon, hindi mo kailangan maging mahina ka. Hindi mo kailangan na magiging iyakin ka. At kasi pag ginawa mo yan, ibig sabihin, weak ka. At yan ang pupuntiraryahin ng kalaban mo. Binibigyan mo lang ng target ang mga kalaban mo, mga kurakot, mga durugista, sindikato. Ito yung nangyayari. Kasi bakit siya umiyak dyan? Iyakin Sa bagay, paano hindi ka iiyak? Yung pinsan mo, abusado masyado Mas presidente pa kay sa'yo. Mahinang nilalang. Sa podcast pa. Inamin pa niya. Ang buwag talaga. Useless. Hindi pwedeng maging presidente ang oplok na ito. Mahina. Mantakin mo umiiyak ka na niyan. Dapat magalit ka. Kala ko ba, sabi ni Auntie Claire, matapang ka. But umiyak ka, panoorin natin yung iyak niya. Nagdidip-dip din siya dito. Ay, pakinggan natin, You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. Oh. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. No sense ka rin. Anong it don't deserve? Isa lang, it don't deserve it. Ba't daw pinapahirapan ng mga buhaya, ang mga Pilipino? Pinatamaan niya sarili niya. Alam mo, hindi bagay yung kanyang paninisi. Hindi bagay yung kanyang paghahanap ng mabuntungan ng sisi dito at yung kanyang iyak-iyak. Hindi bagay Kasi alam naman natin, presidente siya At alam naman natin, pinsan niya yung nasa Kongreso may kinalaman kayo. Kung meron mang sisihin dito, hindi lang si Saldico, hindi lang si Tambaluslos, hindi lang yung DPWH, kundi kayong lahat. Kahit iiyak ka pa dyan ng isang timba, hindi pa rin mawawala sa isip ng maraming Pilipino na kayo ay mga walang kwentang leader at may pananagutan kayo sa bayan. Hindi po pwede na hindi kayo managot sa mga kasalanan ninyo sa bansang ito na kayo naging presidente. Dapat nga makulong kayo Dapat maparusahan kayo ng sambayan ng Pilipino dahil wala kang kwentang presidente. Iyak. Tangina, artista. Ba't ka iniyakan mo yung ginagawa mong kababalagan na konsensya na siguro to? No. Sa bagay, hindi naman ako konsensya yung mga demonyo. At may demonyo bang umiyak? Wala. Drama siguro, meron. Itong ginagawa ni BBM, puro drama lamang ito. Same as usual, pangbubudol. Naghahanap ng kakampi, naghahanap ng simpatiya, naghahanap ng masisisi. Para hindi siya mabuntungan ng galit, para sabihin, ay grabe yung Pangulo umiiyak na. Dahil sa sobrang pangungurakot sa gobyerno ng mga departamento, kagaya ng DPWH at mga kongresista, hindi kasama siya dito. Yung ginagawa niya ay pinapakita lamang niya na siya ay weak leader. Wala na siyang kumbaga, wala na siyang matinong pag-iisip dyan. Presidente ka,
Oh, ikaw yung pinakamakapangyarihang nilalang dito sa bansang ito. Lahat nandyan na sa'yo dahil presidente ka. Ba't ka umiyak? Kung may korupsyon talaga, kung seryoso ka, huwag mong iyakan. Magalit ka, kamuhian mo, pagmumurahin mo yung mga kurakot, ipakulong mo, kasuhan mo. Hindi yung ipakita mo yung kahinaan mo, ipagtatawanan ka ng kalaban mo. Ako, drama lang yan para sa akin. Magaling magdrama ho ito si BBM. Hindi mo pwedeng paniwalaan yung mga iyak-iyak na yan. Hindi. Ginusto nyo yan eh. Ginusto nila na babuyin ang sambayan ng Pilipino. Hindi mo po pwede na hindi managot si Bongbong Marcos. Managot ka, Bong. Nilimas mo na ka ba ng bayan, Bong eh. Hinayaan mo yung kapinsan mo. Alam ko kapatid eh. Kapatid sa pagnanakaw. Na mangulimbat. Yung asawa mo. Anong mandato nun? Gumawa ng sariling proyekto. Ilang milyon? 107 milyon. Mga kulang-kulang 108 million pesos. Renovation sa building niya doon sa Intramuros. Ano yun? Ginagago nyo kami harap-harapan. Yung paiyak-iyak mo, drama mo yan. Hindi ka pwedeng kaawaan ng sambayan ng Pilipino. Dahil hinayaan mo ang Pilipinas sa loob ng almost 4 years na naging presidente ka. Ang Pilipinas ay napuno ng mga kurakot sa gobyerno. Kanya-kanyang lima sa kaban ng bayan. So ngayon, magpapadcast ka, iiyak-iyak ka. Nakakapinsan ko. Hinahirapan ng taong bayan. Hindi lang pinsan mo nagpahirap sa taong bayan. Kasama ka. Dahil presidente ka. Wala kang ginawa. Ang tawag sa iyo, weak leader, mahina kang leader. Alam mo bong, mga bubonista, tanganistang loyalista ni Ngagba, kung may awa pa kayo sa bayan, advisean nyo itong presidente nyo na mag-resign siya dahil weak siya. Hindi ganyan ang personalidad at karakter ng Pangulo na hinahanap natin. Ang kailangan natin matapang. Mas matapang pa sa'yo si Bisdak eh. Magmura ka dyan, ninakawa na tayo eh. Kung wala kang kinalaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagpapahirap sa taong bayan, abaluko ka, magmura ka, huwag kang umiyak. Ano, lulupasay ka dyan, para ka namang bata dyan eh. Ba't nagpresidente ka pa? Di sana presidente sa purok na lang yung tinakbo mo. Tandaan mo nyor, 120 million mga Pilipino around the world ang umaasa sa'yo na may magandang bukas ang Pilipinas sa pamumuno mo. Anong ginawa mo ngayon? Umiyak ka lang. Ang tanga mo naman. Galit na galit dito si Chavit Singson sa mga drama-drama nila. Kagaya dito si Baki, tingnan mo ha. Drama-drama eh, naghanap ng masisisi. Oh, seriously, mahiya naman kayo. Pati ito ninakawan nyo ng dignidad, los-los nyo. Merisi kayo kasi nakipagkuntsaba kayo kay Diskaya. Ginawa ninyong special contractor, mantakin mo, sarili mong proyekto yan ha. Kutsakin na, pera ng bayan nyo, nagkalat kayo. Hindi nyo pera yan. Hindi mo pera yan. Kaya dapat kayo, ito isa pa to, dapat to, makasuhan din yan after ng termino ng kanyang asawa na si Bungit. Ba't ka nagkaroon ng mga samut-saring proyekto? Wala ka naman mandato. Meron ba siya nalagay sa saligang batas ng First Lady? Ay parang presidente lang din. Hindi tayo hari at reyna dito. Hindi tayo parliamentary. Presidential system tayo. President lang. Pag ikaw First Lady ka, tsupi ka, wala ka mandato. Pero ito, nagkaroon kayo ng sariling proyekto. Saan po galing yung pira? Magkano ang nadispalko? Magkano yung kickback ninyo? Ilan ang nasayang sa kaban ng bayan? Darating ang time talaga itong mga to. Mapaparusahan ang mga yan sa totoo lang. Pareho, magaling magdrama. No? Yung mag-asawa, drama-drama. Feeling mo naman, madadala tayo sa drama, lulo nyo. Mag-away kayo, magjumbagang kayo, magpipinsan. Okay sa amin yan. Kagaya itong si Tambaloslos, no?
Alam mo itong mga ganitong tao, mga kakapal ng mukha, no? Sus ko, Ginoo. Ang sabi ni Tambalos-los dyan, no? Nakuha pa niyang maglabas ng ganyang statement. Tingin ng tao sa'yo, mga buhaya kayo. Sabi dyan ni Martin Romualdez, let me be clear, no? The House of the People will never condone corruption, whether in public works, local governance, or any other area of government service. Los. Sarap mo pagmumurahin back and forth eh. Walang naniniwala sa iyo dyan, Tin. Magaling kayo umakting. Yung mukha mo, yan na po yung mukha ng kongresistang kurakot. Yan naman, real talk eh. Wala eh. Ganyan kayo. Magaling kayo mambula, magaling kayo magdrama. Dinadrama ninyo ang taong bayan. Kasi ngayon, patapos na yung terminoho ninyo, kanya-kanya na kayong sisi. So ngayon, papalabasin ninyo. Kurakot si, executive. Pareho kayo. Umamin na lang kayo, nagkuntsabahan kayo. Kasi yung pondo from National Expenditure Program, mapunta yan sa GAB kayo at may bike pa. Meron pa kayong small committee. Kayo-kayo lang ang gumagawa ng kababalaghan. Huwag po kayong magsisihan. Huwag kayong maglaglagan dahil alam namin kasabwat kayong lahat at kailanman hindi kami ninyo madadala sa mga drama ninyo dahil ang ginagawa ninyo sa bayan ngayon, kaso-kaso-ka. Kaya nga ito, kababayan ni Bongbong Marcos, si Chavit Singson, hindi na rin masikmura yung korupsyon sa administrasyon ni BBM. Patay kayo dyan, taga Ilocos. Na ang sabi ni Chavit Singson, ito daw yung pinakakurakot na admin sa naabutan niya. Panoorin natin yung statement ni Chavit Singson. Sir, anong mensahe mo ngayon sa ating mga kababayan Pilipino na umaasa po ng bago o mga conservative? Umaasa na mas magandang Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang panahon, sir? Well, kailangan kumilos tayo. Sama-sama tayo lahat. At pag-usapan natin kung paano pa makakatulong o maayos ang ating bansa dahil talaga sobra na ang nangyayari. Ito na siguro ang pinakamalaking mga corruption na administration. So, nararamdaman nyo rin, sir, yung burden. Ilan na kayo nakakita over the top of the dome sa mga problema ng bayan. So, sir, marami talagang Pilipino ang kailangan ng tulong ngayon. Oo, talaga maghihirap tayo kung di hintuan to maraming mga graft and corruption, mga kalukuhan ng mga batas natin at mga leaders natin. So, nasa mga leaders na natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba. Sir, mensahe po ninyo sa mga Pilipino, sir. Ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan at makikiusap po kami na maski anong mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo na sa mga mahirap, mga nangailangan. Kailangan wag tayong bumitaw dahil lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. So, umutang pa sila. So, wala tayong pupuntahan kung hindi mabantayan itong mga utangin pa. At kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi abot na ganito ang utang natin. Kung na-manage lang sana ng tama. Kung na-manage lang sana ng tama. Oo, yun nga eh. Parang na-mismanage na lahat dahil nga ngayon lumalabas na, hindi lang korupsyon, ghost project na. Paulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, paano hindi nakita ito? Sa management yan. Correct. Nasa Pangulo yan. Isipin nyo yan ha. Kababayan na yan ni Bongbong Marcos, si Chavit, sumuporta rin yan sa nakaraang eleksyon. Ito na.
Masakit yung sinasabi niyang pinakakurakot na administrasyon. At uutang pa sila. Mismanage. Ibig sabihin yan, ang buod yan, kurakot, inutil, at palpak. Yan ang totoo. Real talk yung sinasabi ni Chavit Singson. Mismanage. Isa lang ang ibig sabihin yan. Failure. Walang kakayahan. Itong si Bongbong Marcos bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Hinayaan, di ba sabi ni Chavit, hindi nila binabantayan. Bakit hindi nila nabantayan yan eh? Paulit-ulit na ginagawa yung mga ghost projects. Pinunduhan paulit-ulit at mangungutang pa. Isipin mo, total nabanggit naman ni Manong Chavit yung pangungutang. Magkano na ba utang ng Pilipinas ngayon? 17.56 trillion. Pero ayon po sa Department of Budget and Management, sa 2026 July, magiging 18.6 trillion na daw yan. Kinukondisyon na tayo na mangungutang silang muli. Ito yung sinasabi ni Manong Chavit. Babantayan natin, sama-sama tayo, magbantay kung anong gagawin nila sa pangungutang ho nila. Putya guys. Oh. Mismong si Chavit Singson, kababayan ni Bongbong, pumalag na. Na dapat tayo magkaisa dito kasi kung tutulog-tulog tayo dito, babaon tayo sa utang, lilimasin nila yung kaban ng bayan. Alam mo, si Chavit, bilyonaryo yan, no? May kakayahan yan. Kung yan ay gagalaw para sa bayan, panigurado may mapaglalagyan itong administrasyon ni Bongbong. Tandaan nyo si Chavit ha, si Joseph Estrada, bumagsak dahil sa kanya. Paano pa kaya ngayon? Si Chavit may mga hugot na, bumibira na. Ano kaya ang mangyayari kay Bongbong kung siseryosohin ni Chavit Singson ang pagbatikos niya sa Marcos admin na sinasabi niya pinakakurakot na administrasyon at palpak, mga inutil, mismanage ang pera ng bayan. Good luck na lang po sa ating mga Pilipino. Kaya nyo pa ba? Tingnan natin. Bisdak Pilipinas, God first. Bisdak Pilipinas, para sa bayan.